Hey! Good morning! Malinaw na malinaw. Korupsyon po ang punot dulo ng lahat ng kanser sa ating lipunan. At bukod tanging ang beauty ng hukumang trial by jury of we, the sovereign Filipino people, ang patas na hustisyang pang-demokrasya, ang bukod tanging solusyon. Jefferson said, trial by jury is the only way a government can be held to the principles of its constitution. Juries and jury trials are the anchor of democracy and the best way for ordinary citizens to participate in their government. The founders gave us trial by jury to protect us and our freedoms. Courts need our support to keep the system working. State Bar of Georgia, lawyers dedicated to the Constitution's promise of justice for all. The power in this country, the power to decide, the power to formulate policies are really in the hands of the people. So, my third suggestion is how do you transfer the power of policy making, policy implementation from the hands of the few to the people. Po kay 62 Kitkilatis Lagare, pangalan pa lang nakakatakot na. Ang tanong, naniniwala ba kayo na magkaroon ng kung may jury system dapat sa Pilipinas para matuldukan ang korupsyon? Siguro kay attorney yung tanong na yun. Hindi pa handa ang Pilipinas para sa jury duty system, no, sapagkat may kakulangan tayo sa edukasyon at madaling nabubudol ang ating mga mamamayan. Konting iyak, konting damdamin, konting sayaw-sayaw dyan, nabobola tayo. Kaya sa tingin ko ang jury duty ay hindi pa handa, sapagkat pag ikaw ay umupo bilang jury duty, dapat alam mo yung rules of evidence. Dapat alam mo na ang photocopy ay hindi legitimate document. Dapat meron kang alam sa rules of evidence kung hearsay na tinatawag, kung narinig mo lang yan, sa chismis, yan ay hindi ebidensya. Yung mga ganong bagay ba, hindi pa po handa ang Pilipinas para sa jury. At sa tingin niyo ba, attorney, magkakaroon ng panahon na magiging handa nga tayo o yung kultura po natin ay hindi talaga tugma sa jury responsibilities? Ang maganda naman sa Pilipino, matalino tayo at madali tayong maka-adapt. Kung mabigyan lang po tayo ng tamang edukasyon at tamang training, pwede nating ma-adapt ang jury duty system dito. President McKinley ng Pilipinas, during the Sherman Commission, hindi nila dinala dito right to bear firearm and right to jury duty. Hindi nila binigay dito. All others, concept of freedom, democracy, binigay sa atin ng mga Amerikano. Pero yung dalawang yan, hindi nila binigay. Siguro, partner, no, kung sigurado kang may trabaho kang babalikan pagkatapos ng jury duty mo. Kasi i-leave ka. Isa pa yan. At isa-sequester ka, di ba? Yes, isa-sequester ka. Bawal ang cellphone, bawal ang magbasa ng social media, etc. So talagang mawawala ka sa lipunan. Hindi talaga pwede sa atin. Bagal ang justice system sa ngayon. Okay. Bagal, so isa pang tanong. Go ahead. Gusto ko lang pong mag-point na sa mga katutubo po, meron po silang yung kolektibong pagdedesisyon. So may versions ng Opo, may parang ganun po yung dating. Pero iba po kasi yung isang komunidad kayo na magkakakilala, meron kayong kinikilalang so importante po siguro sa atin yun, yung pagkakilalanan ng mga mamamayan, yung kolektibong pagbasa doon sa mga batas, no, para po magkaroon po ng kolektibo ding desisyon ng mga komunidad. Siguro kung napag-aaralan natin ang pamamaraan ng mga katutubo, yung mga hindi po kasi nagtuloy-tuloy ang kultura na ito, ang ating mga tradisyon na ito na isang tabi natin, no, na di-discriminate natin. Pero marami po tayong mapag-aaralan sa pamamaraan po ng isang tribo, isang clan na nagdidiskusyon tungkol sa mga batas at nagdi-decide doon sa fate ng kanilang komunidad. Yung system gusto ma-implement sa Pilipinas. Okay ba yun? Mawalang gana lang ako. Ako ay mukhang malaki reservation ko na hindi umubra dito yun eh. Sapagkat unang-una, paano natin gagawin yun? Bubuogin natin ang mga nangagiran ng batas. Wala akong problema sa ating sistema eh. Ang sistema natin ay ipairan na ng mahusay
yung batas. Magawa lang natin na sundin lang natin ang batas at magkakaroon tayo ng pantay-pantay ng justisya. Para ako sa akin, para baguhin natin lahat yan, para mong pinapalatan muli yung ating constitution at yung ating lumong bagong kabuuan ng ating batas sa Pilipinas. Pangalawa, sa jury system, yung mga pinipiling taong naglalakad na sa kanya sa Amerika, pagka kinumpara niya yung educational attainment sa mga ordinaryong tao, sa educational attainment ng ordinaryong tao sa Amerika, malaki yung diferensya. Halos ilang porsyento ng Pilipino ay hindi na nagkaroon ng sapat na pag-aaral Kaya paano natin aasahan ang bukuyan sa jury system, unang-una, panibagyo na nakakahintindi yan. Unang-una yung kailangan ng knowledge of the law, pintura siya. Hindi mo kailangan, bigyan mo kayo ng maliit na example. Kumari, narito tayo, makain tayo, bigyan mo yung dalawang nag-away. Sino nag-away? Si Congressman N at saka si Government Clerk X. Nagsumpong okay. Sa ating compression system, pag tinanong nyo, sila madalas na tanong sa radio program mo doon, sino man nanalo? Wala kang trial. Lahat. Lugan tayo CEO after 1997. Congressman mo siyempre pag nanalo. Wala kang trial. Hindi hinihingi kung ebidensya. Okay. Why? Because that is the culture, that is the system that nakikislan natin. Okay. Anong nangyayari sa jury trial? Sa jury trial, hindi mo kailangan ng knowledge of the law. Bakit? Okay. Kung din natin maliit na example ng nag-away. Kung sa judge yun, lalo na si Government Clerk X. Sa jury mo, sa jury, magkakaroon ng trial, pakikinggan ng juror, ano yung mga ebidensya, yung mga testigo, ano ba ang simulan, sino nagsimula. Okay. Pagkatapos ng trial, anong mangyayari? Sasabihin ng judge, ladies and gentlemen of the jury, ito ang law, ang batas na susundin nyo. Because yung magbibigay ng batas, yung judge, bigyan mo yung juror. Okay, sasabihin ng yung judge, kumari, ang ating example, ang law is, kung sino unang nanuntok, siya may kasalanan. Yung pangalawang nanuntok, siya ang defense, walang kasalanan. Yun ang law, sasabihin ng judge, yun ang susundin ninyo. Anong tatanungin sa juror? Tapos yun narinig ang mga testigo, ang mga ebidensya, okay, sino ang unang nanuntok? Yun lang mo ang tanong sa juror, sino ang unang nanuntok? Kailangan ba ninyo ng legal knowledge para alamin na sino ang unang nanuntok? Hindi mo nyo kailangan. In fact, baka mas magandang juror, yung mga kantuboy, na marunong makipag-away. Hindi magandang juror, yung anak ng taga-form squad na parating may sasakang bodyguard. Kay 6'2", Kit Kilatis Lagare. Talaga naman wala pang mga ganung vlogger sa panahon mo. Ang tanong, pabor ba kayo sa pagpapairal ng jury system, katulad sa Amerika, para matuldukan ng korupsyon? Natingin mo ba, Mark, uubra ba ang jury system dito or mabibili lang yung jury? Oo nga parang hindi pa tayo handa po sa ganun Pag-aralan po natin kung ano yung mga pros and cons niyan. Sige. Pero sa ngayon po parang hindi pa po tayo. So mabilis na sagot, Senator Greg. Subukan natin. Subukan? Subukan natin. Sige, sabihin. Malay natin, baka makatipid tayo kung isara natin yung mga korte. At mag-ipon-ipon lang tayo sa MOA o sa Luneta, taasan ng kamay. Hindi naman, huwag naman ganun. Hindi, sabihin, dapat out of the box, sabi nga ni Mark. Opo. Subukan natin. Alright. Ito naman.